Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6001-6020. Kabanata 6001. Truett ay malapit ng magmadali patungo sa Calydom Spiritual Tree ngunit hinailan ni James. 49. Maging mapagpasensya, payo ni James sa kanya, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Matagal mo kaming sinusunod. Ngayon na nakarating kami sa Calydom Spiritual Tree, tungkol sa oras na ipagtapat mo. Natigilan ang grupo ni James sa kanyang mga salita. Tiningnan siya ni Truett sa pagkalito at tinanong, ano ang pinag-uusapan mo? Mabilis na sumabog si James sa harap ng Truett, Zitlali at ang iba pang mga miyembro ng kanyang grupo. Pinoprotektahan niya sila sa likuran niya at sumulyap kay Whittaker, na kakaibang tahimik. Mayroong isang napakatuso at mapanganib na tao sa aming koponan ngayon. Sinundan ng lahat ang titig ni James at inayos ang kanilang mga mata kay Whittaker. Itinaas ni Whittaker ang kanyang ulo at tinitigan si James ng mga mata ng dugo. Ano ang ibig mong sabihin? 49. Sinulyapan siya ni James at tinanong ng malamig, sino ka? Ipinadala ka ba ni Zachary at Lila, o ikaw ay mula sa ibang sekta ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis? Si Truett at ang iba pa ay nababagabag sa mga salita ni James. Nagdilim ang mukha ni Whittaker, at sumagot siya, malayo ka na, 49. Sinumpa mo na ako at makontrol ang bawat galaw ko. Ano pa ang gusto mo? Panipi. Solemang sinabi ni James, tiyak na dahil sa aking sumpa ng magic na maaari kong ilantad ka. Hindi kita sinumpa, ngunit naglalagay ka ng 1 kilos ngayon. Nonsense, tinanggihan ni Whittaker, dahan-daang lumayo sa kanyang sarili kay James. Si James ay sumigaw, mababasa ko ang mga saloobin ng mga nabubuhay na nilalang na isinumpa ko. Gayunpaman, wala akong makukuha sa iyo. May 2 posibilidad lamang. Alinman sa sumpa ay hindi gumana sa iyo, o pinalayas ang aking sumpa. Panipi. Dahan-daang sumulong si James at nagpatuloy, na nagsasabing, ang mga nabubuhay na nilalang sa parehong ranggo ng paglilinang na hindi ko kayang pigilan ang aking sumpa. Walang sino man sa ilalim ng 3 pagdurusa ng Uriswandale ranggo. Nagulat na tinanong ni Truett, sinasabi mo bang itinago ni Whittaker ang kanyang lakas? Siya ba ay isang powerhouse sa itaas ng 3 pagdurusa ng Uriswandale? Malamig na sinabi ni James, imposible iyon. Dumaan siya sa hangin ng Urian. Kahit na kumonsumo siya ng isang elixir upang maisil ang kanyang pangunahing, imposible para sa kanya na mabawi sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Truett, kung gayon bakit hindi siya sinumpa? Panipi. Sumulyap si James kay Whittaker, na dahan-daang umatras. Pagkatapos, sumagot siya, ito ay dahil siya rin ay mula sa Dark Genesis World at bihasa sa aming mga inskripsyon at sumpa ng magic. Si Truett at ang iba pa ay bumagsak sa Apokalipsis. Tumingin si James kay Whittaker at sinabing, matagal na hindi nakikita, matandang kaibigan. Dapat ba kitang tawaging Xavion o Whittaker? Ang Whittaker ay higit na lumayo sa kanyang sarili, pagkatapos ay biglang nag-sneered, ako ay ganap na binago ang aking sarili. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ako ng madali, James. Matagal nang ngumiti si James at sinabi, matagal na kaming mga kaaway. Matagal na akong hinuhuli ka, ngunit ginawa mo rin ang anumang kinakailangan upang makatakas. Matapos mong kumonsumo ng mga kapangyarihan ng Zyle, dapat mo na rin mapabuti, di ba? Susubukan mo pa bang tumakbo mula sa akin? Itinaas ni Whittaker ang kanyang ulo at tumawa, napakatalino mo, James. Alam mo mula pa sa simula, ha? Upang ilantad ako, sinasadya mong hinabol ang iyong asawa. Sa palagay mo ba ay maiiwasan mo siyang mahuli sa bagay na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6002. James ay tinitigan siya ng isang ngiti, na hindi nagsasabi ng anumang bagay bilang tugon. Ngumiti si Whittaker at sinabi ng mayabang, sa kasamaang palad, mali ka. Ang iyong malawak ay ang santo ng sekta ng Timaeus.
Ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong mahalaga. Kung tungkol sa personal na kaguluhan sa pagitan mo at sa akin o ang salungatan ng interes sa pagitan ng sekta ng Timaeus at ang aming bagong alyansa, siya ay maglaro ng malaking bahagi. Bigla, tiningnan ni Whittaker si James na nakakasala at sinabing, alam mo ba kung ilan sa mga powerhouse sa ranggo ng Euryswandale mula sa aming alyansa ay kumonsumo ng mga elixir upang maisil ang kanilang mga cores? Masasagot ko iyon para sa iyo. Mayroong 80 mga powerhouse, at hindi bababa sa 50 ang nakuhang muli ang kanilang lakas sa ngayon. Isipin mo ito ng mabuti, James. Maaari bang ang iyong asawa, ang saintess ng sekta ng Timaeus, ay makatakas sa pagkubkob ng 50 powerhouse sa ranggo ng Euryswandale? Nag-squint si James ngunit nanatiling tahimik. Biglang humakbang si Truett at sinabing, Bastard, hindi ka ba mula sa sekta ng Timaeus? Kailan ka nagsimula sa pag-aalsa sa bagong alyansa? Nag-shock si Whittaker at sinabing, kahit na mas mahusay, ang batang master ng Skynet na si Truett, ay narito. Lahat ay tila gumagana sa aming pabor. Kalaunan, si Skynet ay nasa ilalim din ng aming kontrol. Sino sa palagay mo? Inihayag ni Truett ang kanyang kamay at tinawag ang isang higanteng tebak. Sinimulan din ni Zitlali ang kanyang sandata, na nagsasabing, huwag subukan na i-bluff tayo. Ang mga elixir na iyon ay napakabihirang. Nagdududa ako ng higit sa 500 na umiiral. Karamihan ay nagmamay-ari ng mga nangungunang 10 puwersa ng Genesis World. Paano mo nakuha ang 80 sa kanila? Sinabi ni Whittaker, ang saintess ng Lostes Sect ay sigurado ay may kaalaman at may talento. Talagang hinahangaan kita. Ngunit paano kung sasabihin kong makalikha ako ng mga elixir na ito? Ang kanyang mga salita ay nag-abak na si Zitlali. Sinabi ni Truett na may puot, kaya ang mga pinabuting silang elixir ay mula sa iyo. Ginagawa nitong mas madali ang mga bagay. Sa palagay mo pa ba ikaw ay nasa ikalimang pagdurusa ng Euryswandale rank, Truett? Ikaw ay isang ant ngayon, sneered ni Whittaker, pagkatapos ay itinuro sa lahat at sinabing, lahat kayo ay mga ants lamang. Kung sumuko ka, hindi ako papatayin ng iba maliban kay James. Bibigyan ko rin ang lahat ng pinakamapagbigay na paggamot upang matulungan kang mabilis na makapasok sa ranggo ng Euryswandale. Galit na sinulyapan siya ng lahat. Si James ay sumigaw, ang sitwasyon ay hindi maganda para sa iyo. Kung gayon, tingnan natin kung mayroon kang lakas. Umungol si Whittaker, arrogant. Dalhin mo sila, patayin silang lahat. Matapos magbigay ng isang order, 12 ng mga numero ang lumitaw sa paligid nila. Mula sa kanilang Genesis Chrome, naramdaman ni James na sila ay nasa ikatlong pagdurusa ng ranggo ng Euryswandale rango. Nakakakita ng napakaraming mga powerhouse, si Truett at ang iba pa ay nagulat. Tumingin si James kay Truett at sinabing, protektahan ang iyong asawa. Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa hangin at inunat ang kanyang mga kamay. Ang kanyang gintong katawan ay naaktibo, at pinalilibutan siya ng kidlat ng quasar. Kasabay nito, ang mga ulap ng pagdurusa sa quasar ay lumitaw sa itaas ng pangkat ng mga kaaway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6003. Isang taong may edad na sa gitna ay sumigaw, ito ay masama. Sinusubukan niyang gamitin ang quasar lightning. Ay aktibo ang iyong Genesis Divine Light. Panipi, tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, isang nakasisindak na kulay abo na ilaw ang biglang sumabog mula sa katawan ni James. Pumasok siya sa pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang kampanilya ang umusbong mula sa kanyang itim na guwantes. Gayunpaman, ang pangkat ng mga powerhouse ay naaktibo na ang kanilang mga banal na ilaw ng Genesis at hindi naapektuhan. Samantala, si Truett, Zitlali at ang iba pa ay agad na pumasok sa isang parang panaginip. Nagulat si James na ang pangkat ng mga powerhouse ay immune sa Euryswan Genesis Bells Chimes. Tumawa si Xavion. Haha, sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring talakayin sa Eurasian Genesis Bell, James? Nilikha ko na ang isang paraan upang ma-neutralize ang mga chimes ng iyong kampanilya. Kung gayon, maaari mo bang neutralisahin ito? Si James ay sumigaw, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang Genesis ay bumaril patungo sa mga ulap ng pagdurusa sa quasar. Ang hindi mabilang na mga stake ng quasar kidlat ay nahulog mula sa kalangitan,
na umaatake sa pangkat ng mga powerhouse. Sa sandaling iyon, tinanggal ni James ang kanyang paghuhusga sa scythe. Ang isang 10,000 metro haba na enerhiya ng Tayback ay lumitaw at bumagsak sa kanila. Swoosh! Ang mabilis na paggalaw ng enerhiya ng Tayback ay pinutol sa hangin at sinalakay ang pangkat ng mga powerhouse. Kasabay nito, ang alon ng kidlat ng Quasar ay patuloy na kapansin-pansin, at ang nakagagalit na mga hiyawan ay patuloy na tumitibok. Ang grupo ay nahaharap sa maraming mga casualty. Nagbulong si Xavion sa pagkabigla, paano ito posible? Ang kanyang pag-atake ay pumatay ng ilan sa mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Zeum. Habang siya ay ginulo, si James ay sisingilan sa siksik na kidlat. Dahil ang Urasail Genesis Bell ay hindi epektibo sa labanan, walang pagpipilian si James kundi harapin ang kanyang mga kalaban sa ulo. Si James ay nasa ikapik ng Eurus 1 Zeum ranggo ng 7 kapigatian. Sa mga pagpapahusay ng mga panlaban ng Urasail Genesis Bell at ang kanyang pangatlong porma ng labanan sa Marcy Ice, hindi siya maligaya laban sa mga kalaban sa ilalim ng ranggo ng Eurus 1 Zeum. Sa bawat oras na pinatay ni James ang paghuhusga, ibababa niya ang isa sa kanyang mga kalaban at sirain ang kanilang mga kaluluwa. Ang paghatol na scythe ay kumalas ng ilang mga banal na ilaw ng powerhouse, na iniwan silang mahina laban sa kidlat ng Quasar. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig matapos na masaktan ng kidlat. Ang mga pinuno ng pangkat sa ranggo ng Eurus 1 Zeum sa wakas ay bumalik sa kanilang mga pandama at inilunsad ang united attacks laban kay James. Hayaan mo akong tulungan ka. Sigaw ni Truett, pagkatapos ay isinaaktibo ang kanyang Genesis Divine Light. Ginamit niya ang kanyang higanteng Tayback at sinisingil sa siksik na kidlat upang patayin ang kanilang mga kalaban. Ang dalawa ay nakipaglaban sa 80 mga powerhouse na nagmula sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo sa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo. Sa gitna ng Quasar kidlat, makikita ang mga after images ng mga Tayback. Ang matinding labanan ay nasa buong kalagayan. Si Zitlali ay sumulyap sa kanyang mga kasama, pagkatapos ay lumingon. Mabilis niyang naaktibo ang kanyang Genesis banal na ilaw at nagmadali upang tumulong. Samantala, si Xavion ay walang tigil na nakaupo sa isang bato at kumuha ng isang gourd ng alak. Magpatuloy, labanan. Ang magkabilang panig ay dapat masaktan. Kapag nakabawi ako sa ikalimang pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo, ito na ang katapusan ng inyong lahat. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, dalawang walang ulo na katawan ang lumipad mula sa siksik na kidlat at sinaktan siya. Itinulak ni Xavion ang mga katawan at nagngangalit, "Fuck off." Ano ang isang bungkos ng walang silbi na basurahan? Si James, Truett at Zitlali ay tumayo sa likod, napapaligiran ng 5 powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Zeum. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,004. Truett at Zitlali ay malubhang nasugatan, ngunit nagtitiyaga sila. Sa kabilang banda, pinamamahalaang ni James na manatiling hindi nasugatan sa tulong ng Eurus 1 Genesis Bell at ang kanyang gintong katawan. Kahit na, hindi pa rin siya nasaraan ng loob mula sa matinding labanan. Ang mga powerhouse na kinubkob ang mga ito ay wala sa mas mahusay na mga estado kaysa sa kanila. Lahat sila ay nasugatan at may magulo na buhok. 3 sa kanila ay nasugatan ng labis. Ang pangkat ng mga powerhouse ng Xavion ay nawala ang lahat ng mga miyembro sa Eurus 1 Zeum ranks 9th Tribulation Peak. Ang iba pang mga kababaihan mula sa sekta ng Libog ay namatay din sa laban. Sa larangan ng digmaan, ito ay isang 3 kumpara sa 5. Nag-squint si James sa kanilang mga kalaban at sinabing, "Mag-iwan kasama ang iyong asawa, si Truett. Magagawa kong lumaban ng walang anumang pag-aalala sa ganoong paraan." Sumingit si Truett, "Pumayag kaming lumaban at mamatay kasama ang bawat isa. Mas masahol pa akong iwan ka kaysa mamatay dito." Sinabi ni James, "Sige. Dalawa kayong nakikipag-ugnay sa powerhouse na iyon sa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo. Iwanan ang iba pang 4 sa ika-4 na pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo sa akin." Matapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at 4 na kidlat ang sumakit sa 4 na powerhouse sa ika-4 na pagdurusa ng Eurus 1 Zeum ranggo. Kasabay nito, ang kanyang paghuhusga ay mabilis na pinagsama sa kanyang gintong katawan. Mahigpit siyang hinawakan sa kanyang Tayback at sinisingil. Kasabay nito,
Ang Truett at Zitlali ay nagpalitan ng sulyap at agad na sumugod patungo sa mga kalaban na may pinakamababang ranggo ng paglilinang. Ang mga mabangis na laban ay sumabog muli. Si James ay nakipaglaban sa 4 na mga kalaban, na umaasa sa kanyang pambihirang pangkalahatang lakas. Samantala, sina Truett at Zitlali ay umasa sa kanilang pambihirang talento upang harapin ang powerhouse sa ikatlong pagdurusa ng Years One Dale Rango. Gayunpaman, bahagya nilang pinigilan siya. Sa patnubay ni Lizia, si James ay naging isang ilaw ng ilaw at ipinaglaban ang kanyang 4 na kalaban. Kahit na ang Year Ace and Genesis Bell ay nawalan ng parang panaginip na epekto, maaari pa ring pagsamahin ni James ito sa isang tayback. Pinagsama sa Quasar Lightning, pinamamahalaang ni James na makitungo sa maraming pinsala sa kanyang mga kalaban. Xavier na ang magkabilang panig ay pantay na naitugma at nagbuntong hininga. James, hindi inaasahan na magkaroon ka ng lakas upang labanan ang 4 na mga powerhouse sa ranggo ng Years One Dale. Tila hindi ako dapat magpatuloy na subukang gumaling ngayon. Sa sandaling tumayo si Xavier, isang biglaang sigaw ang nagmula sa likuran niya. Itigil mo na. Lumingon si Xavier at nakita ang daan-daang mga nabubuhay na nilalang na may makapangyarihang auras na papalapit sa kanya. Ang pinuno ng pangkat ay isang binata sa isang itim na balabal. Tiningnan siya ni Xavier at sinabing, "Nando, ano ang nagdadala sa iyo dito?" Galit na sigaw ni Nando, "Painto mo sila. Kung hindi ako mapigilan." Nagmamadaling ipinaliwanag si Xavier, iyon si James mula sa sekta ng Timaeus. "Nakikinig ka ba sa akin?" Biglang itinaas ni Nando ang kanyang kamay at tinamaan si Xavier sa kanyang Genesis. Si Xavier ay ipinadala na lumilipad ng libo-libong metro sa malayo, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Inutusan muli ni Nando, "Ako ang anak ng pinuno ng bagong alyansa na si Nando. Huminto ang lahat ngayon, o kung hindi man ay papatayin ko ang lahat." Panipi. Ang mga nabubuhay na nilalang na nakikipaglaban ng mabangis sa walang bisa ay agad na pinigilan. Si James, na napapalibutan sa gitna, ay tumigil din sa pag-atake. Sa susunod na sandali, naghiwalay siya sa tayback. Tinuro ni Nando si James at sinabing, "Bumaba ang lahat. Paano mo hinawakan ang aking kaibigan? Gusto mo bang mamatay?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 605. Ang 4 na mga powerhouse na nakikipaglaban-laban kay James ay tumingin sa bawat isa sa hindi paniniwala bago tuluyang bumaba sa lupa. Ang powerhouse sa ikatlong pagdurusa ng Years One Dale Rango, na kinubkob din ni Truett at Zitlali. Tumingin si James kay Nando, na sabik na sumisigaw. Sa sandaling iyon, natagpuan niya si Nando na bahagyang kaibig-ibig para sa mabilis na mabilis. Sigaw ni Nando, "Bumaba muna dito, 49. Dapat mayroong hindi pagkakaunawaan. Bibigyan kita ng isang kasiya siyang paliwanag." Hindi pagkakaunawaan. Naisip ni James sa kanyang sarili, mausisa na makita kung anong uri ng mga trick na nais na hilahin ni Nando. Lumapag si James sa harap ni Nando sa isang flash. Nagmamadali si Nando na yumuko at hinawakan ang kanyang mga kamay, na nagsasabing pansamantala, dapat mayroong hindi pagkakaunawaan, 49. Ituturo ko sa kanila ang isang aralin. Si Xavier, na kumatok, ay nakabukas ang kanyang panga. Nagulat siya sa saloobin ni Nando kay James. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ito posible? Bakit ang marangal na batang master ng sekta ng Yokis ay malapit kay James? Gayun din, bakit siya kumikilos ng magalang? Tumangin si James kay Nando at nagtanong ng mahinahon, anong uri ng hindi pagkakaunawaan? Agad na lumingon si Nando at kumaway sa Xavier. "Kunin ang iyong asno dito." Nagulat, si Xavier ay naging way sa warily. "Damas." Sinuntok ni Nando si Xavier sa mukha, pinatok siya sa lupa. "Gaano ka kaigagalang ang aking kaibigan? Sino ka ba? Kahit na kinikilala namin ang iyong talento sa paggawa ng mga elixir, alipin ka pa rin. Kung wala kami, wala ka." Nahaharap sa galit ni Nando, itinaas ni Xavier ang kanyang ulo mula sa lupa, tinakpan ang kanyang pisngi, at sinabing, siya ay mula sa sekta ng Timaeus. "Manahimik ka." Sinuntok ni Nando at paulit-ulit na sinipa si Xavier. "Kaibigan ko siya. Mamatay tayo para sa isa't isa. Ang hindi paggalang sa kanya ay hindi iginagalang sa akin at ang sekta ng Yokis."
Gusto mo pa bang manatili sa amin? Halos sumabog si James na tumatawa habang pinapanood si Nando na talunin si Xavion. Mahirap makahanap ng isang mahusay na alipin tulad ni Nando. Matapos masumpa, masunurin siya, ngunit dahil sa kanyang katayuan, siya ay mayabang pa rin sa harap ng iba. Ang paghahanap ng isang katulad niya na sapat na makatuwiran upang kumilos ng naaayon sa iba't ibang mga sitwasyon ay mahirap. Matapos matalo si Xavion ng ilang sandali, lumingon si Nando at tumingin kay James. Iiwan ko ang piraso ng tae na ito sa iyo, 49. Nasa iyo kung papatayin o malaya siya. Sige. Nag-squint si James sa Xavion. Ang ekspresyon ni Xavion ay nagalit habang nakilala niya ang titig ni James. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng maraming relasyon si James. Nagtagumpay siya sa sekta ng Timaeus at natalo pa ang master ng Mount Elixir, isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Ngayon, alam pa niya ang batang master ng sekta ng Yakiz. Pinalo pa siya ni Nando sa publiko, hindi iniwan siyang anumang pagmamataas. Galit na galit si Xavion matapos ihambing ang kanyang sarili kay James. Kahit nasa madilim na mundo, hindi niya matalo si James. Pareho pa rin ito ngayon na sila ay nasa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Bigla, tumalon siya sa kanyang mga paa at sinuntok si Nando. Lahat ay natigilan sa paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,006. Xavion ay hinawakan si Nando sa leeg at ibinuhos ang kanyang Genesis sa kanyang katawan, tinatakan ang kanyang base sa paglilinang. Huwag kang lumapit sa akin, o kung hindi ko siya papatayin. Umungol si Xavion at umatras kay Nando bilang kanyang hostage. Sigaw ni Nando, paano mo ako sinalakay? Dapat kang magkaroon ng isang nais na kamatayan. Umungol si Xavion, hindi ko balak na hindi ka igagalang. Gayunpaman, nalinlang ka ni James. Siya ang pinakamalaking demonyo mula sa Dark Genesis world. Ang layunin ng bagong alyansa ay upang paksain ang madilim na mundo, ngunit ngayon ikaw ay nasa mabuting termino sa kanya. Paano mo ipapaliwanag ito sa aming pinuno ng alyansa? Ang lahat sa lugar ay agad na nakatitig kay James na may mga kaina-hinalang ekspresyon. Tumingin si James kay Xavion at sinabi na nakangiting, naglalaro ka na ngayon ng mabuting tao. Naglakas loob ka bang sabihin sa kanila kung saan ka nagmula, Xavion? Panipi. Agad na dumilim ang mukha ni Xavion. Si Nando, na ginawang hostage, ay nagsabi, Xavion. Hindi ka ba Whittaker? Bakit mayroon kang ibang pangalan? Sigaw ni Xavion, ang kanyang pangalan na 49 ay Pekeng. Ang kanyang tunay na pangalan ay si James Caden, ang pinakamalaking demonyo mula sa madilim na mundo. Mahinahon na sinabi ni James, Demon. Kung ako ay isang demonyo, kung gayon ano ka? Marami kang madilim na kapangyarihan, di ba? Ikaw. Si Xavion ay nanginginig sa galit. Ito ay walang kaparerekan. Tumingin si James at sinabing, guys, ang pangalan ng taong ito ay hindi Whittaker. Ang kanyang tunay na pangalan ay Xavion. Siya ay mula sa Yefteris ng madilim na daigdig. Bukod dito, siya ang kanilang prinsipe. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang demonyo, akma niya ng perpekto ang paglalarawan. Sige at gamitin ang iyong Zen upang aiskan siya. Tingnan mo ang iyong sarili kung mayroong anumang malevolent na enerhiya o madilim na kapangyarihan sa kanya. Ang mga nakapalibot na buhay na nilalang ay agad na pinakawalan ang kanilang Zen ng sabay-sabay. Gayunpaman, naramdaman nila ang madilim na kapangyarihan na nagmula sa parehong Xavion at James. Sa sandaling iyon, ang isang powerhouse mula sa sekta ng Yakiz ay humakbang at sinabing, maaari ba kayong dalawa ay mula sa madilim na mundo, G. Caden. Umiling-iling si James, kumalas sa paghuhusga, at sinabing, hindi. Ang aking tibak ay nagdala ng madilim na kapangyarihan. Matapos sagutin sa kanya, inalis ni James ang paghuhusga. Pagkatapos, tiningnan niya ang iba at sinabi ng mahinahon, ngayon subukan mo ulit. Nararamdaman mo pa ba ang madilim na kapangyarihan sa akin? Ang mga nabubuhay na nilalang ay nag-scan muli kay James, ngunit hiniling na ni James si Lizzie na itago ang kanyang madilim na kapangyarihan sa oras na ito. Isang magandang babae ang sumulong at sinabing, hindi ko naramdaman ang anumang madilim na kapangyarihan sa kanya ngayon. Iyon ay nangangahulugang Xavion ay talagang isang demonyo mula sa madilim na mundo.
Sa sandaling nagsalita ang babae, ang mga powerhouse ng sekta ng Yokis ay agad na nakapaligid sa Xavion. Naging sabik si Xavion matapos na tumalikod ang Tides laban sa kanya. Nilinaw kayo, talagang siya ang pinakamalaking demonyo ng madilim na mundo. Pinatay pa niya ang nag-iilaw na Panginoon ng mundo. Si Nando, nagaganapin hostage, ay sumigaw, "Bastard, sinusubukan mo pa ring magsinungaling. Bakit hindi ka lang tatakbo para sa iyong buhay?" Panipi. Sa biglaang paalala ni Nando, mabilis na yumapekto si Xavion. Tiningnan niya ang daan-daang mga powerhouse mula sa sekta ng Yokis at gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. "Huwag kang lumapit sa akin, o papatayin ko siya." Kaagad pagkatapos, nawala siya kay Nando. Ang mga powerhouse ng sekta ng Yokis ay nababahala matapos na ma-hostage si Nando. Lamang nang habulin nila ang Xavion, pinigilan sila ni James. Ipinaliwanag ni James, hindi niya maiiwan ang lupain ng Forlat. "Mayroon akong isang inskripsyon na maaaring makipag-ugnay kay Nando. Susundan ko sila. Ikaw ang mag-aalaga sa aking kaibigan." Pagkatapos magsalita, nawala si James sa isang flash. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,007. Nakonsum na kalahati ng madilim na kapangyarihan ng Ziel. Immortal ako. Ako ay magiging isang walang katapusang bangungot sa iyo sa mga darating na henerasyon. Panipi. Matapos ang pagsigaw ng huling pangungusap, si Xavion kaklad wildly. Pagkatapos, ang isang bola ng itim na apoy ay nagsimula mula sa kanyang mga paa, napapahamak ang kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang nasasaktan na ekspresyon habang patuloy na nagbabago ang kanyang mukha. Ang kanyang balat ay naging maputi, pagkatapos ay makulay, pagkatapos ay itim. Isang sandali, mayroon siyang ulo ng phoenix at isang katawan ng tao, ngunit ang susunod, nagbago siya muli sa isang nilalang na may ulo ng agila at isang katawan ng tao. Nang maglaon, ang kanyang ulo ay tumira sa anyo ng isang kuko. "Magkikita ulit tayo, James." Bago matapos ang pagsasalita ni Xavion, biglang huminga si James at pinatay ang apoy sa katawan ni Xavion. Sigaw ni Xavion, "Paano ito posible?" Mahinahon na sinabi ni James, "Walang saysay na pakikibaka. Alam mo na natutunan ko ang sumpa ng mahika mula sa madilim na daigdig, ngunit malamang na hindi mo alam na nakuha ko na ang pamana ni Franciscus. Pinagkadalubhasaan ko ang lahat ng uri ng magic ng sumpa. Nagtanim na ako ng 18,000 sumpa sa iyong kaluluwa, katawan at buto. Hindi alintana kung gaano kakalakas at kung anong uri ng mga supernatural na kapangyarihan ang mayroon ka, hindi ka makakapagtakas o mag-reincarnate. Panipi. Ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, James." Malinaw, si Xavion ay lumipad sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,008. Sa sandaling iyon, ang Eurus-1 Genesis Bell ay biglang bumaba at nag-hover sa itaas sa kanya. Kaagad pagkatapos, sumabog ito ng isang kulay abon na ilaw sa kasaysayan. Sumabog si James, lumakad sa itaas ng Eurus-1 Genesis Bell, at pinindot ito. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang Eurus-1 Genesis Bell ay nakulong sa Xavion at bumagsak sa lupa, nag-iwan ng isang malaking hukay. Ding! 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 Ilang beses ang kampanilya. Si James ay nakaupo sa itaas ng Eurus-1 Genesis Bell sa isang posisyon ng lotus at nakaramdam ng isang makapangyarihang Genesis na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang gintong katawan ay nagsimulang mag-ayos. Siya sneered, "Akala ko talagang nakakita ka ng isang paraan upang neutralisahin ang mga kapangyarihan ng Eurus-1 Genesis Bell. Lumiliko na ginamit mo lamang ang isang supernatural na kapangyarihan upang harangan ang iyong pandinig." Panipi. Matapos magsalita, iniwas ni James ang paghuhusga sa paghuhusga at nagpatuloy sa pagring ng kampanilya. Sigaw ni Xavion at sinumpa sa sakit ngunit hindi makatakas. Patuloy na tumunog ang kampanilya, at ang Genesis na hinihigop sa katawan ni James ay lumakas. Sa sandaling iyon, sapat na si James upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa ranggo ng paglilinang. Boom! Ang makapal na mga ulap ng pagdurusa ay lumusot, at ang kidlat tungkol sa laki ng isang braso ay agad na natakpan sa paligid ni James. Malapit nang dumaan si James sa ika-8 pagdurusa ng Eurus-1 Zale Rango. Ang pagdurusa sa langit ay wala kay James. Pagkatapos ng lahat, pinagkadalubhasaan na niya ang Quasar Lightning.
Samantala, ang Xavion ay nasa isang kahabag-habag na estado sa ilalim ng Eurus 1 Genesis Bell. Habang nagpapatuloy ang mga kampanilya, mabilis na pinatuyo ang kanyang Genesis. Una siyang nasa ikalimang pagdurusa ng Eurus 1 Dailm Rango ngunit unti-unting patuloy na bumababa hanggang sa siya ay nasa rango ng Eurus 1 Zailm. Gayunpaman, hindi pa ito natapos. Ang bell chimes ay tumagal ng mahabang panahon. Sa wakas ay tumigil si James sa pagring ng kampanilya at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata matapos niyang maramdaman ang Genesis na kanyang sinisipsip ay hangina ng malaki. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na pulang ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata, at isang banal na ilaw ng Genesis na inilabas mula sa kanyang katawan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabi na tuwang-tuwa, "Nasarurok ako ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Zailm Rango. Hindi ko inaasahan na mapabuti ng 2 rango lamang sa pamamagitan ng pagsipsip ng Genesis ng isang tao sa ikalimang pagdurusa ng Eurus 1 Dailm." Ginamit ni James ang kanyang Zen upang i-scan ang kanyang katawan at natagpuan na siya ay ganap na nakabawi. Kahit na mas mahusay, ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa dati. Bilang karagdagan, ang kanyang Genesis ay mas dalisay at nakamamatay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "Ngayon ay makarating ako sa rango ng Eurus 1 Dailm. Kailangan ko talagang pasalamatan ka, Xavion." Si Xavion, na nakulong sa ilalim ng Eurus 1 Genesis Bell, ay hindi responsable. Tumalon si James sa lupa at binawi ang Eurus 1 Genesis Bell. Nakita niya ang isang kakilakilabot na nilalang na may isang katawan ng tao at isang ulo ng kuko na nakakalusot sa malalim na hukay. Sa paghuhusga mula sa aura ng Xavion, wala na siya sa rango ng Eurus 1 Dailm. Inaktibo ni James ang kanyang sumpa magic at nagising si Xavion. Sumigaw si Xavion at bumangon mula sa lupa. Sinulyapan niya si James na mabangis at sinabing, "Why ikaw ay isang halimaw." Hindi nag-abala si James sa pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang Genesis upang pilitin ang kaluluwa ni Xavion at nilagdaan ang isang kontrata ng alipin. Kaagad pagkatapos, sinaktan niya si Xavion sa kanyang Genesis, agad na pinahit siya sa isang maliit na ibon ng kuko. Tinitigan ito ni James at sinabing, "Gusto mo ba akong gumawa ng isang hola upang may luck ka at hayaan kang mabuhay sa kadiliman magpakailanman, o nais mong masunuri na manatili sa aking balikat at linangin upang mabigyan ako ng Genesis?" Si Xavion, na nagbago sa isang kuko, ay hindi tumugon. Inilibot niya ang kanyang maliit na mga pakpak at nakarating sa balikat ni James. Ngumiti si James at sinabing, "Matalino ka na gumawa ng tamang desisyon. Hindi ko inaasahan na makipaglaban sa isang ibon ng matagal. Mabubuhay tayo ng payapa mula ngayon, di ba? Mabuhay sa kapayapaan. Anong biro? Immortal ako. Ginawa mo akong ibon para sa ngayon dahil hindi mo ako papatayin," naisip ni Xavion sa kanyang sarili, pagkatapos ay itapon si James ng kakaibang sulyap. Sa sandaling iyon, ginamit ni James ang kanyang Zen upang hanapin ang lokasyon ni Nando. Natagpuan niya na si Nando ay nakatakas na pabalik sa Calydom Spiritual Tree. Inisip ni Nando sina Xavion at James ay namatay na at malapit nang samantalahin ang Zitlali. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, agad na isinaaktibo ni James ang kanyang magic ng sumpa. Agad na bumagsak si Nando sa lupa. Sumigaw siya at gamulong sa lupa sa sakit. Pagkatapos, mabilis na bumalik si James sa Calydom Spiritual Tree na may Xavion sa kanyang balikat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,900. Young Master. Young Master, ano ang mali sa iyo? Sa Calydom Spiritual Tree, ang isang babaeng powerhouse mula sa sekta ng Yokis ay niyakap si Nando na may nag-aalala na ekspresyon. Tinakpan ni Nando ang kanyang ulo at sumigaw, "Mabilis. Huminto ka. Pigilan mo sila mula sa pag-alis ng 4 na puno ng Guardian." Ang babae ay nagtanong ng nalilito, "Ano ang ibig mong sabihin?" "Gawin mo lang." Nando roared. Ang powerhouse mula sa sekta ng Yokis ay nalilito ngunit mabilis na naipasa ang order. Sa sandaling iyon, si Zitlali, na halos sinamantala, mabilis na bumangon at sumugod sa Truett, na nasugatan at dumudugo. "Okay ka lang, G. Truett." Truett was hindi matulungin. Si Zitlali ay sabik na, "Hindi ka lamang mamamatay, Truett.
Nagpakasal lang kami at nag-sign isang kontrata sa kaluluwa kay James bilang isang saksi. Hindi mo lang ako maiiwan. Truett, gisingin. Truett. Habang si Zitlali ay sumigaw ng sabik, nag-ubo si Truett at sa wakas ay nagising. Nang makita niya ang mukha ni Zitlali na puno ng luha, nagmadali siyang niyakap sa kanya at sinabing, hindi okay. Magiging maayos ang lahat, papatayin ko silang lahat, panipi. Niyakap din siya ni Zitlali at malumanay na sinabi, okay lang ako. Wala siyang ginawa sa akin. Sa palagay ko ay may bigla siyang sakit ng ulo, at nagawa kong makatakas. Sa suporta ni Zitlali, dahan-daang bumangon si Truett at sinabing, okay, mabuti. Mag-iwan tayo ng mabilis. Nagtataka ako kung ang 49 ay tama. Dapat tayong maghanap para sa kanya. Lamang kapag si Truett ay malapit ng bumangon, napansin niya ang ilang mga powerhouse sa ranggo ng Yeriswanzale na nakasisilaw sa kanila. Sinaksak ni Truett ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan nating lumaban. Tumugon si Zitlali, sigurado. Pagkatapos lamang ng kanilang maikling pag-uusap, ang isang ilaw ng taybak na puno ng madilim na kapangyarihan ay bumagsak sa mga powerhouse mula sa likuran, hiniwa ang mga ito sa kalahati bago sila magreaksyon. Ang kanilang mga hiwalay na katawan ay nahulog sa lupa. Agad na pinangangalagaan ni Truett sa harap ng Zitlali ngunit nagulat siya nang makita niya ang isang gwapong lalaki sa isang itim na balabal na papalapit sa kanila ng isang mahabang taybak. Agad siyang bulalas, sa wakas ay bumalik ka na. Nagulat din si Zitlali matapos makita si James. Dahan-daang lumakad si James sa kanila na may paghuhusga sa kanyang kamay. Nang walang anumang paliwanag, pinalamanan niya ang 2 table task ng tanso sa kanilang mga bibig. Matapos lunukan ang tableta, nadama ni Truett at Zitlali ang isang marilag na enerhiya na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Ang mga epekto ay tila mas epektibo sa Truett. Ang kanyang selyadong acupoints at buto ay unti-unting binuksan habang ang malakas na puwersa ay dumaloy sa kanyang katawan. Ang mga table task na pinapakain ni James ay mula sa imbakan ng Xavion, na tinatawag na Essence Genesis Elixirs. Ang Xavion ay isang henyo na maaaring pinuhin ang lahat ng mga uri ng mga elixir. Lumikha pa siya ng kakanyahan ng Genesis Elixirs, na maaaring magamit upang masira ang mga seal. Siya at isang pangkat ng mga powerhouse sa ranggo ng Yeriswanzale ay sadyang tinatakan ang kanilang mga paglilinang. Matapos silang pumasok sa lupain ng Forlat, natupok nila ang kakanyahan ng Genesis Elixir upang mabawi ng mabilis ang kanilang lakas. Tumingin si James sa mag-asawa at humingi ng tawad, kayong dalawa ay nagdusa dahil walang ingat ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 610. Truett. 49. Pag-uusapan natin ang tungkol sa paghingi ng tawad mamaya. Kailangan ko siyang patayin muna. Matapos si James, lumitaw siya bago si Nando. Si Nando ay nagpupumilit na bumangon, pakiramdam na siya ay may masamang sakit ng ulo. Gayunpaman, ang biglaang hitsura ni James ay natakot sa kanya. Pinakawalan niya ang isang hiyawan at nahulog muli sa lupa. Gumapang siya kay James tulad ng isang aso at cowtoad, na nagsasabing, hindi na ako maglakas loob na gawin ito muli. Mangyaring patawarin mo ako. Nangako akong hindi. Bago siya matapos na magsalita, pinindot ni James ang paghuhusga sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, isang daang alon ng makapangyarihang Genesis ang lumitaw sa likuran ni Nando, na bumubuo ng isang protection na hadlang sa paligid niya. Agad na kumatok si James. 49. Mabilis na sumugod si Truett at nahuli si James. Mabilis ding gumawa ng aksyon si Zitlali, na pinapayagan si James na magkaroon ng pagkakataon na patatagin ang kanyang sarili. Itinaas ni James ang kanyang ulo at nakita ang higit sa 100 mga powerhouse na nagmula sa ranggo ng Yeriswanzale at ranggo ng Yeriswanzale na nakatayo sa likuran ni Nando. Inilagay niya ang kanyang mga mata at dahan-daang humakbang pasulong. Pagkatapos, ang isang nakasisindak na kulay abo na ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan. Inaktibo ni James ang pangatlong form ng labanan sa martials. Malamig na sinabi ng isang nasa hustong gulang na lalaki na nakatayo sa likuran ni Nando, naghihintay kami sa iyo, G. Kayden. Panahon na namin tinanggal ang demonyo mula sa madilim na mundo. Si James ay sumigaw, gaano Katie wala. Pinatay ko pa si Xavion, isang powerhouse sa ikalimang pagdurusa ng Yeriswanzale Rango. Kayo ay wala sa akin.
Ang mga powerhouse sa likod ni Nando ay agad na nagkaroon ng mga nakakagulat na ekspresyon. Si Xavion, na nasa anyo ng isang kuko sa balikat ni James, ay sumulyap sa kanya. Malinaw na ang kanyang tingin ay puno ng disdain. Agad na tumayo si Nando at sumigaw, "Hindi mo ito magagawa. Hindi mo siya dapat labanan. Kung papatayin mo siya, mamamatay din ako. Paano mo ito ipapaliwanag sa aking ama?" Ang mga powerhouse mula sa sekta ng Yaquis ay nakasimangot. Ang kanilang batang master ay isang tulala. Hindi sila mag-abala sa kanya kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang kanilang mga kamay ay nakatali. Habang nag-aalangan sila, tumalon si James sa hangin na may paghuhusga. Pagkatapos, isang 10,000 metro haba na enerhiya ng Taybak na nadulas mula sa kalangitan. Ang enerhiya ng Taybak ay lumusot sa hangin at agad na pinatay ang mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswanzale. Ang ilang mga nakaligtas ay nasa ranggo ng Yuriswanzale. Mabilis silang bumangon sa kalangitan at isinaaktibo ang kanilang banal na ilaw ng Genesis. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mabilis na umusad. Nasa rurok na siya ng Yuriswanzale ranggo ng ika-9 na kapigatian. Nakakatakot siya, halos walang talo. Hindi sa palagay ko papatayin natin siya ngayon. Huwag nating isipin muna ang tungkol dito. Alisin muna natin siya. Malamig si James, "Halika sa akin." Kaagad pagkatapos, sinamahan niya ang kanyang paghuhusga na scythe upang makabuo ng isang napakalaking Taybak. Pagkatapos, darted siya sa natitirang mga powerhouse. Natagpuan siya ng mga powerhouse na nabaliw na magsimula ng isang pag-atake. Lahat sila ay nagulat ng mga ekspresyon. Bago sila magreaksyon, ang napakalaking ilaw ng Taybak ay nakarating na at tinusok sa katawan ng isang powerhouse sa ika-4 na pagdurusa ng Yuriswanzale ranggo. Ang momentum ng ilaw ng Taybak ay hindi nabawasan, at mabilis itong tumagos sa dalawa pang powerhouse sa ika-3 pagdurusa ng Yuriswanzale. Ang isang defending rumble ay lumusot sa lugar. Inalis ni James ang 3 powerhouse sa ranggo ng Yuriswanzale na may isang pag-atake lamang. Ang natitira na nakaligtas ay nagsuot ng mga kakilakilabot na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 611. Nakakatakot din siya. Umalis tayo. Kung hindi, mamamatay tayo rito, bulalas ng magandang powerhouse ng sekta ng Yaquis. Pagkatapos, ang ilang iba pang mga powerhouse ng sekta ng Yaquis ay nawala gamit ang kanilang mga kapangyarihan ng Genesis habang may hawak na Nando. Gayunpaman, tulad ng magandang powerhouse ng sekta ng Yaquis ay malapit ng ilipat, pinigilan siya ng isang mahiwagang kapangyarihan sa hangin. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking kampanilya na mabilis na bumababa. Sinira ito sa lupa. Thump, thump, thump. Ang kampanilya ay tumunog, na nagdulot ng Truett at Zitlali na mahulog sa isang parang panaginip. Kasabay nito, lumakad si James sa tuktok ng Yuriswan Genesis Bell at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng Genesis ng magandang powerhouse ng sekta ng Yaquis. Habang sumisigaw ang powerhouse sa sakit, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus. Ang kanyang gintong katawan ay dahan-daang umiikot. Ang isang malabong na gintong Genesis banal na ilaw ay lumitaw sa paligid niya. Malapit na niyang masira ang mga taon na ranggo ng xylem ng bigla. Ang langit ay napuno ng mga kulay abo na ulap ng pagdurusa at mga paghihirap sa langit. Sakop nito ang buong lupain ng kagubatan. Sa sandaling iyon, sinira ni James ang Dream Energy Orb sa itaas ng Truett at Zitlali kasama ang kanyang kapangyarihan ng Genesis. Pupunta ako sa pagdurusa. Pumunta sa isang ligtas na lugar. Nang makabalik sa kanilang mga pandama, sina Truett at Zitlali ay umakyat sa walang bisa at sa itaas ng makapal na kulay abo na mga ulap ng pagdurusa. Pagkatapos, libo-libong mga kulay abo na kidlat na bolts ang tumama sa gintong katawan ni James, na gumagawa ng isang clanging tunog. Habang patuloy na tinamaan ni James ang Yuriswan Genesis Bell, tumaas ang bilis at kapangyarihan ng mga bolts ng kidlat. Sa pamamagitan ng pangalawang alon ng langit na pagdurusa, 12 ng mga sugat ang lumitaw sa gintong katawan ni James. Ito ay nasa gilid ng pagsira. Noon lamang, ang purong puting ilaw ay sumulpot sa kanyang gintong katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat. Patuloy na sumulong si James ayon sa patnubay ni Lizia.
Tinamaan niya ang Years 1 Genesis Bell at hinihigop ang kapangyarihan ng Genesis ng powerhouse ng sekta ng Yaquis habang hinuhugot ang isang malaking bilang ng mga high-grade na elixir na nakuha niya mula sa Xavion. Inipon niya ang mga ito upang muling ibalik ang kanyang kapangyarihan ng Genesis. Sa ilalim ng mga welga ng malakas na kulay abo na pagdurusa sa langit, ang gintong katawan ni James ay patuloy na pumutok. Ang purong puting ilaw ay lumitaw at pinagaling ang kanyang mga sugat, muli gamit ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng Genesis. Paulit-ulit ang proseso. Matapos ang 81 pag-ikot ng mga kulay abo na bolts ng kidlat, sa wakas ay sinira ni James ang ranggo ng Years 1 Zelm at pinasok ang unang pagdurusa ng Years 1 Delm. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang dalisay na puting ilaw sa kanyang katawan ay nawala kasunod ng pag-iwas sa pagdurusa sa langit. Pagkatapos, sa lupa sa kanyang kaliwa, isang magandang silhwete na may isang puting lotus ay nawala. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Isang nakasisilaw na gintong ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng isang mayaman na gintong Genesis na kalasag sa paligid ng kanyang gintong katawan. Sa oras na ito, sina Truett at Zitlali ay nagmula sa walang bisa. James, pagbati. Sa wakas ay nasira mo ang ranggo ng Years 1 Zelm at pinasok ang unang pagdurusa ng Years 1 Delm ranggo, sigaw ni Truett. Kamangha-mangha ka, maligaya na sabi ni Zitlali. Ikaw ay tunay na isang bihirang prodigy. Sinulyapan sila ni James. Tumayo siya sa Years 1 Genesis Bell at inilayo ito. Tiningnan niya ang powerhouse ng sekta ng Yaquis, na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng Genesis at naging isang siyam na tailed fox. Siya ay nasa gilid ng namamatay. Tinawag mo kaming lahat ng mga demonyo mula sa madilim na mundo. Sumingit si James at sinabing, ano ang ginagawa nito sa iyo, kung gayon? Kayo ay mga ibon at fox din. Nang marinig iyon, ang kuko sa balikat ni James ay lumipad palayo, na parang kasama si James ay isang kahihiyan. Saan ka pupunta? Inabot ni James upang kunin ang kuko. Nahuli ito bago ito lumipad ng malayo. Bakit mayroon kang ibon? Tanong ni Truett, nalilito. Hindi pa ito nakarating sa unang ranggo ng Years 1. Oo, ngunit ang ibon na ito ay medyo maganda. Hindi mapigilan ng Zitlali ang mga maliliit na bagay. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng maliwanag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 612. Gusto mo ba ito? Sinulyapan ni James si Zitlali. Ito ay Whittaker. Ito rin ang pangunahing sarili ng Xavion. Gusto mo pa ba ito? Nang marinig iyon, nagulat si Zitlali. Nagtago siya sa likuran ni Truett. Ang Xavion ay isang kuko. Nagulat si Truett. Mahirap itong paniwalaan. Kumusta ang iyong pagbawi? Tanong ni James. Nagpalitan sina Truett at Zitlali ng mga sulyap at ngumiti. Nabawi namin ang kalahati ng aming mga kakayahan. Kasalukuyan akong nasa unang pagdurusa ng Years 1 Delm rank, sabi ni Truett. Naabot ko rin ang unang pagdurusa ng Years 1 Delm ranggo. Tumingin si Zitlali kay James. James, anong mga elixir ang ibinigay mo sa amin ngayon? Paano sila napakaganda? Pagkatapos, sinabi sa kanila ni James tungkol sa Essence Genesis Elixir. Nang marinig ni Zitlali at Truett ang tungkol dito, sila ay nasaktan. Huminga ng malalim si James. Ako ay masyadong walang pag-iingat dati. Hindi ko inaasahan na gawin ni Nando ang ganoong bagay. James, mangyaring huwag sabihin iyon. Tumingin si Truett kay James. Kung hindi para sa iyo, mamatay kami. Tama siya. Bumantong hininga si Zitlali at sinabing, James, naglagay ka ba ng sumpa kay Nando? Ito ba ang dahilan kung bakit nasaktan ang kanyang ulo nang inaatake niya ako? Panipi. Sinulyapan ni James si Zitlali. Salamat sa Diyos na siya ay nabigo. Kung hindi man, ako ay magiging isang makasalanan. Tumawa si Truett at tumingin kay Zitlali. James, siya ang iyong hipag na ngayon. Pagkatapos ng lahat, napakarami namin. Nang marinig iyon, tiningnan ni James ang mahiyain na Zitlali at tumango. Siyempre, siya ang aking hipag. Hindi na kailangang maging napakalakas. Maging sarili mo lang. Panipi. Tumango si Zitlali. Nakuha ito. Pagkatapos, lumingon si James at hinayaan ang kanyang zen na tumulo upang suriin ang mga nakapalibot na lugar. Kapag siya ay dumaan sa mga pagdurusa, naramdaman niyang may tumutulong sa kanya. Alam niya na kung hindi man,
ang kanyang gintong katawan ay maduraj. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang sino mang malapit. Nag-hallucinate ba siya? James, biglang sinabi ni Zitlali. Sa araw na iyon, ang mga puno ng tagapag-alaga sa paligid ng puno ng espiritual na Kalidam ay nawasak ng mga powerhouse ng sekta ng Yakiz. Kung pupunta tayo doon, kailangan lamang nating harapin ang pangunahing sarili ng Kalidam Surger. Tama iyon. Huminga ng malalim si Truett. James, naabot mo lang ang unang pagdurusa ng Yuriswandale Rango. Kailangan mo ng maraming kapangyarihan ng Genesis. Talunin natin ang Kalidam Spiritual Tree. Panipi. Oo naman. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Ito ay isang kataas-taasang kayamanan ng lupain ng Forlat. Pagkatapos, binuksan niya ang isang malaking hangganan. Hinawakan niya ang paghatol na side sa kanyang kamay at pinakawalan ito sa harap niya. Ang isang malakas na dagandong tunog, at ang hangganan na itinakda ng mga powerhouse ng sekta ng Yakiz ay Samira. Ang tatlo ay tumungo sa Kalidam Spiritual Tree. Ang mas malapit na nakarating sila sa Kalidam Spiritual Tree, ang mas mainit na naramdaman nila. Para bang papalapit na sila sa hindi mabilang na mga araw. Pinoprotektahan ni Truett ang Zitlali at isinaaktibo ang Genesis Divine Light, ngunit halos hindi niya mahawakan ang init. Naramdaman din ni James ang presyon. Griting ang kanyang panga, nagtitiyaga siya. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay mahirap. Maghintay. Bigla-bigla, kumalas si James ng kanyang kamay. Kung papasok tayo sa estado na ito, ang ating mga pisikal na katawan ay matuno bago tayo makalapit sa Kalidam Spiritual Tree. Tumango si Truett. Ano ang dapat nating gawin? Ang isang malakas na espiritu ng apoy, Hemorrhea, ay umiiral sa Kalidam Spiritual Tree, paliwanag ni Zitlali. Kung hindi natin makumbinsi si Hemorrhea, hindi tayo makalapit sa puno, hayaan mong piliin ang Kalidam na espiritual na prutas. Isang espiritu ng sunog. Sumimangot si James. Paano natin siya makumbinsi? Kailangang kilalanin ni Hemorrhea ang isang master. Bumantong hininga si Zitlali at sinabing, ang aking elemento ay tubig, kaya hindi ako maaaring maging master niya. Hindi rin ako makakaya. Umiling-iling si Truett. Hindi ko alam kung ano ang aking elemento, ngunit mainit ang pakiramdam ko. Paano ito? Kinuha ni James ang isang hurno na umaapaw sa ilaw. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 613. Thor Cauldron. Kaagad, sinabi ni Zitlali, ito ang maalamat na kayamanan ng alchemy sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ginawa ito ng mga sandata na naiwan mula sa nakaraang panahon. Maaari itong pinuhin ang mga elixir sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng rango ng Wisarician Dale. Panipi. Mayroon ba itong isang background? Mayaman tayo. Napangiti si James. Kain na hinala. Tinanong ni Truett. James, saan mo ito nakuha? Hindi ko alam. Kinuha ni James ang kanyang mga balikat. Siguro nakuha ko ito mula sa pagnanakaw ng 3 realidad ng sekta ng Yakiz. Siguro. Ito ay akin. Huwag gamitin ang aking kaldero. Sa oras na ito, ang pag-ungol ni Xavion ay nasa isip ni James. Hindi siya pinansin ni James at iniksyon ang kahanga-hangang kapangyarihan ng Genesis sa Thor Cauldron. Sa sandaling iyon, isang sinag ng makulay na ilaw ang lumiwanag sa bibig ng kaldero. Pagkatapos, ang init sa unahan ng mga ito ay naging hindi mabilang na mga bituin. Sila ay nasisipsip sa kaldero. Kasabay nito, nadama ni Truett at Zitlali ang presyon ng pagbaba ng init. Bigla, tunog ng masamang tawa ng isang babae. Pagkatapos nito, isang figure ang lumakad sa labas ng Kalidam Spiritual Tree. Ang katawan nito ay nasa makukulay na apoy, at hindi makikita ang hitsura nito. Mukhang isang nasusunog na universo. Ang katawan nito ay makulay at sa apoy. Pinuno ng init ang kalangitan. Hindi ko inaasahan ang isang buhay na pagkatao sa mundong ito na magkaroon ng ganoong kayamanan. Hayaan akong tumingin. Pagkatapos, ang mga apoy ay nabuo ng isang malaking kamay. Tumungo ito sa James Thor Cauldron. Mabilis na tinakpan ni James ang kamay at sinampal ang kanyang taybak. Isang nakakatakot na madilim na ilaw ng taybak na patungo sa nasusunog na figure. Sa pamamagitan ng isang boom, hindi mabilang na apoy ang sumabog mula sa figure at sinira ang energies ng itim na taybak. Pagkatapos,
Libo-libong mga apoy ang lumabas mula sa figure at nabuo ang libo-libong mga dragon ng sunog. Ang aura ng Fire Dragon ay labis na labis. Abangan, umungal si James. Ang paghuhusga ay nagside sa kanyang kamay ay bumagsak ang mga dragon ng apoy sa mga halves. Gayunpaman, ang mga sunog na sunog ay patungo pa rin sa Truett at Zitlali. Nang makita iyon, sumimangot si James. Nararamdaman niya ang bawat dragon ay may kakayahan ng isang powerhouse sa unang pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Gayunpaman, sina Truett at Zitlali ay nagawang lumaban habang nakulong sa libo-libong mga sunog na sunog. Naglalakad sila sa paligid ng walang bisa. James, pipigilan natin sila. Pumunta at hikayatin si Hemeril. Tumunog ang boses ni Truett. Agad, bumalik si James sa kanyang katinuan. Pinagsama niya ang paghatol na scythe at ang gintong katawan, na bumubuo ng Quasar Sword. Pagkatapos, nagmamadali siya patungo sa nasusunog na figure. Sa sandaling iyon, isang malaking sunog na dragon ang lumitaw mula sa katawan ng figure. Umungol ito habang nilamon nito ang tibak ni James. Sa instant na iyon, naramdaman ni James ang init na punan ang kanyang katawan. Ang hindi mabilang na mga bitek ay lumitaw din sa kanyang gintong katawan. Si James ay nagpatuloy na kumakaway ng tibak sa paligid. Ang isang maliit na batang babae, sa paligid ng edad ng isa, ay lumabas mula sa tibak. Pagkatapos, isang kulay abo na ilaw ang sumulpat sa tibak at tumungo patungo sa pangunahing sarili ng figure. Boom! May malakas na tunog. Ang malaking dragon ng apoy ay sumabog sa walang bisa, na nagdudulot ng lindol. Ang libo-libong mga dragon ng sunog sa paligid ng Truett at Zitlali ay nawala din. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw si James sa isang puwang na nasa apoy. Sa isang nagulat na ekspresyon, tiningnan niya ang espiritual na katawan ng batang babae. Nakasuot siya ng isang nagninangas na pulang damit. Maligayang pagdating sa World of Flames. Ang espiritual na sarili ni James na si James. Ikaw ang maalamat na Natal Divine Master. Natal Divine Master, sumimangot si James. Ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6014. Mayroon bang iba dito? Kinuha ng batang babae ang kanyang mga kamay. Basta alam mo, kung wala kang mapahamak na kampanilya na iyon, hindi mo ako makumbinsi. Ikaw ang dapat na mapahamak. Ang iyong buong pamilya ay dapat mapahamak. Sa katawan ni James, tumunog ang boses ni Lysia. Kung hindi ko pinigilan ang Dark Lotus, hindi ka rin mabubuhay ngayon. Nang marinig iyon, nagbuntong hininga ang batang babae at tumingin kay James. Maaari kitang kilalanin bilang aking Panginoon, ngunit ayaw kong manatili sa Lysia. Nag-aalangan sandali, sumimangot si James. Saan mo nais na manatili pagkatapos? Nais kong manatili sa kaldero na iyon, sabi ng batang babae. Ang kaldero. Kinuha ni James ang Tor Cauldron. Wala itong master. Kung wala itong espiritual na katawan, paano ito makikilala ng isang master? Bumagsak ang batang babae. Pagkatapos, siya ay naging isang makulay na apoy at pumasok sa Tor Cauldron. Pagkatapos nito, ang Tor Cauldron ay lumipad mula sa kamay ni James. Ito ay pinaikot sa walang bisa ng mabilis at exuded makulay na apoy. Sa susunod na segundo, isang nakasisilaw na makulay na ilaw ang bumaril mula sa umiikot na Tor Cauldron at napuspos na si James. Naramdaman ni James ang isang mainit at malakas na enerhiya na punan ang kanyang katawan. Lumaktaw ang kanyang puso. Sa pagtingin sa kanyang gintong katawan na natatakpan muli ng mga sugat, napagtanto niya na ang mga pinsala ay gumagaling sa ilalim ng ilaw. Sa isang sulyap ng isang mata, ang Tor Cauldron na umiikot sa walang bisa ay naging isang puting guwantes. Inilagay ito sa kanang kamay ni James. Ginamit ni James ang kanyang kanang kamay upang magtapon ng isang suntok. Ang isang nakasisindak na apoy na may kapangyarihan ng Genesis ay sumire sa puwang sa unahan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tunog. Habang nakabukas ang puwang, isang nakasisilaw na pulang ilaw ang sumabog. Ano ang isang malakas na kapangyarihan ng Vatra? Tiningnan ni James ang puting guwantes sa kanang kamay bago itinaas ang itim na guwantes sa kaliwang kamay. Mukha siyang nasa sabik. Ang kanyang kaliwang kamay ay ang Eurus One Genesis Bell, na maaaring lumikha ng mga ilusyon. Ang kanyang kanang kamay ay ang Tor Cauldron, na maaaring magsunog ng iba.
Mayroon siyang isa pang malakas na supernatural na kapangyarihan ngayon. James, nandyan ka pa ba? James, nasa Calydom Spiritual Tree ka ba? Sa oras na ito, sa labas ng butas, tumunog ang mga tinig ni Truett at Zitlali. Bumalik sa kanyang katinoan, nagmadali si James na lumipad mula sa butas. Agad, lumitaw siya bago ang Truett at Zitlali. James, ayos ka lang ba? Sabik na tanong ni Truett. Tumingin si Zitlali kay James na excitedly. James, nakumbinsi mo ba si Hemere? Tumalikod si James at tiningnan ang Calydom Spiritual Tree. Ang Calydom Spiritual Tree, na ngayon ay walang bisa ng apoy at init, namumulaklak ng ilaw. Dose-dose ng mga Calydom na espiritual na prutas ang lumitaw sa puno. Lahat sila ay nag-exuded ng mayaman na kapangyarihan ng Genesis. Sina James, Truett, at Zitlali ay nasaksihan ang eksena. Wow! Ang mga mata ni Zitlali ay maliwanag na lumiwanag habang sinabi niya, ayon sa alamat, ang isang Calydom na espiritual na prutas ay maaaring dagdagan ang mga ranggo ng paglilinang sa ilalim ng ikalimang pagdurusa ng Uriswandeum sa pamamagitan ng 2 sub-ranggo at maaaring dagdagan ang talento ng isang talento ng 50%. Ang isa ay hindi na kailangang dumaan sa mga pagdurusa. Panipi. Ano pa ang hinihintay mo? Ngumiti si James at sinabing, pumunta ka at sakupin sila. Nanginginig si Zitlali. Sa kawalan ng paniniwala, tiningnan niya si James. James, ikaw ang nakakuha ng mga ito. Kaya, hinihiling ko sa iyo ang mga lalaki. Sinabi ni James, dalhin mo sila bilang gantimpala para sa pagtatrabaho sa akin. Pinigilan ni Zitlali ang kanyang kaguluhan at tiningnan si Truett. Makinig kay James. Hindi na kailangang pigilan. Hinayla siya ni Truett at lumipad patungo sa Calydom Spiritual Tree. Nagulat si James nang makita ang dalawa lamang na nag-aagaw sa bawat isa bago bumalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 615 ay naghahanap sa dalawa na bumalik na may isang kayamanan bawat isa. Tinanong ni James, nalito, bakit ka lang nag-aagaw? Nagpapasalamat na kami para dito. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, sinabi ni Zitlali, James, binigyan mo kami ng napakalaking kapalaran. Maaari kaming umakyat ng 2 sub-ranggo ng Uriswandeum sa isang maikling panahon, habang ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay maaaring kumuha ng maraming mga entrepop. Bumantong hininga si Truett at sinabing, ito ang pangarap ng marami, ngunit hindi sila makakakuha ng ganoong kapalaran. Tumahimik si James. Pag-abot, kinuha niya ang 8 Calydom na espiritual na prutas at ibinigay sa dalawa. Hoy! Natigilan si Zitlali. James, may sapat na tayo. Tumingin si Truett kay James. Ito ang mga kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang. Hindi natin sila dapat sayangin. Bukod, ang isang nabubuhay na pagkatao ay maaari lamang kumonsumo ng isang Calydom na espiritual na prutas. Ang pag-ubos ng higit sa isa ay walang silbi. Ay save mo lang sila. Sinabi ni James, ang mga espiritual na prutas ng Calydom ay mawawala kaagad pagkatapos lumitaw. Hindi ba iyon mas basura? Maaari mong panatilihin ang mga ito. Tumingin si Zitlali kay James. Tumugon si James, natatakot ako na may kumonsumo sa kanila nang hindi ko alam. Iyon ay magiging masaksaya. Si Zitlali at Truett ay hindi nagsalita. Master, ano ang ibig mong sabihin doon? Nagprotesta si Lizia, sa palagay mo ba ay magnanakaw ako? Sabihin mo sa akin, ilan ang maaari mong ubusin? Sinabi ni James, kailangan kong mag-iwan ng iilan para sa aking mga kaibigan at asawa. Bumantong hininga si Lizia. Mayroon kang Hemere. Bakit sa palagay mo ay kakulangan ka ng mga Calydom na espiritual na prutas? Nang marinig iyon, nagulat si James. Ibig mo bang sabihin na ang Calydom Spiritual Tree ay maaaring ilipat sa kaluluwa ng kaluluwa at nasa ilalim ng pangangalaga ni Hemere? Tumawa si Lizia at sinabi, ang Hemere ay may pinakamahusay na espiritual na katawan para sa pagpino ng mga elixir. Ang espiritual na prutas ng Calydom ay isang elixir ng pinakamataas na grado. Bakit hindi mo ito gusto? Matapos marinig ang mga salita ni Lizia, kinuha ni James ang lahat ng mga espiritual na prutas mula sa Calydom Spiritual Tree at inilagay ito sa kaharian ng kayamanan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Zen upang kunin ang Calydom Spiritual Tree at hilahin ito sa lupa bago ilagay ito sa kaluluwa ng kaluluwa.
Nang makita ang eksena, si Truett at Zitlali ay hindi naniniwala. Sa lupa kung saan dati ang Calydom Spiritual Tree, hindi mabilang na mga grade course ang lumitaw. Kinuha ni James ang lahat at inilagay sila sa kaluluwa ng kaluluwa. Natagpuan niya ang isang lugar sa kaluluwa ng kaluluwa at nakatanim ng Calydom na espiritual na puno doon. Pagkatapos, tinawag niya si Hemera upang mabuhay ito. Mas mahalaga, nag-set up si James ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng Calydom Spiritual Tree. Sa ganoong paraan, ang mga prutas ay maaaring mamulaklak ng mabilis. Mayroon akong 2 bahay ngayon, maligaya na sabi ni Hemera. Sup, Lizzie snort. Kailangan mo pa ring magtrabaho para sa master. Lizzie, napunta ka sa dagat. Hindi nagsalita si James. Huwag mapang-api ang Hemera. Kung hindi man, parurusahan kita. Panipi, nagtalo si Lizzie. Maaari kitang tulungan na labanan. Ano ang magagawa niya? Maaari akong magbigay ng master ng walang katapusang mga mapagkukunan ng paglilinang. Nagtalo si Hemera. Maaari kitang tulungan ngunit gutom ka rin. Nababaluktot si Lizzie. Kaagad, tumigil siya sa pakikipag-usap. Huminto si James gamit ang kanyang zen at tiningnan sina Truett at Zitlali, na nagulat. Wala nang kailangan natin sa unang layer ng lupain ng Forlat, ngunit may ilang mga bagay na kailangan nating harapin kung nais nating pumunta sa pangalawang layer. Ito ba? Tumingin si Truett kay James. Tumango si James. Kailangan kong hanapin siya. Kung hindi, mag-aalala ako. James, mayroong isang bagay na lagi kong nalilito. Nakatitig si Zitlali kay James. Dahil alam mo na si Whittaker ay isang especially iya, maaari mo siyang mailantad sa harap ng Thea. Bakit mo siya pinanghimasok? Ito ay para sa kaligtasan ng Thea. Sinulyapan ni Truett si Zitlali. Kabilang sa amin, ang ranggo ng paglilinang ng Thea ay ang pinakamababa, at siya ay nasa pinakadakilang panganib. Kung hindi ginawa iyon ni James, hindi naiwan si Thea. Ang Truett ay bahagyang tama. Umiling-iling si James sa 2. Ginawa ko iyon sa 2 kadahilanan. Una, kailangan kong kumpirmahin kung ang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus ang aking asawa. Pangalawa, nagalit ako sa kanya upang iwanan niya kami. Maaaring mas ligtas siya sa ganoong paraan. Ngunit, hindi mo pa rin alam kung asawa mo siya. Walang magawa, tiningnan ni Truett si James. Ang mga inscription ng memorya na naiwan ni Thea ay hindi maaaring pumasok sa kanyang isipan. Iyon ay nangangahulugang hindi siya Thea. Hindi iyon nakumpirma. Huminga ng malalim si James. Siguro kalahati lang siya ng Thea. Nang makita na bumaba si James, nagpalitan sina Truett at Zitlali. Kalahati ng Thea. Ano ang ibig sabihin nito? Sa totoo lang, naintindihan lamang ni James matapos siyang makabagbag puso. Noong siya ay nasa libingan ni Franciscus sa mundo ng Zephyria, narinig niya ang espiritu ni Franciscus na nagsabi na ang madilim na mundo ay nahiwalay sa madilim na makalangit na landas at magaan na landas ng langit. Thea ang madilim na makalangit na landas. Kung siya ay muling nagkatawang tao, ang magaan na langit na landas ay muling nagkatawang tao dahil sila ay isa. Ito ay lamang na ang Thea ng madilim na langit na landas ay gagamitin ang pinaka-primitive na madilim na kapangyarihan upang sirain ang lahat kapag pinatataas ang kanyang ranggo ng paglilinang. Tanging ang light langit paat lamang ang maaaring huminto sa kanya. Gamit nito, maaaring tapusin ni James na si Thea, ang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus ay ang muling pagkakatawang tao ng light langit na landas. Bagaman hindi siya ang tunay na Thea at ang inscription ng memorya ay hindi makapasok sa kanyang isip, mahalaga siya. Hindi bababasa, siya ay mahalaga para sa pag-save ng Thea sa hinaharap. Sa makatuwid, ang paglalagay sa kanya sa unang layer ng lupain ng Forlat ay hindi isang mahusay na pamamaraan. Ang kanyang kaligtasan ay kailangang garantisado upang mailigtas ang Thea ng madilim na langit na landas. Sa ilang kahulugan, ang Thea ng light langit na landas ay kanyang asawa, ngunit hindi siya pareho sa Thea. Sa oras na ito, sina Truett at Zitlali ay lumitaw sa likuran ni James mula sa langit. Tiningnan nila si James na parang may sasabihin. May mga paggalaw. Biglang itinaas ni James ang kanyang ulo. Sa direksyon ng timog silangan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog at nawala. Nagpalitan sina Zitlali at Truett at sumunod kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 616.
On isang wasteland sa unang layer ng Forlat Land, isang pangkat ng mga powerhouse sa Yuriswandale Rango at Yuriswandale Ranks 9th Tribulation ay napapalibutan ng isang nakamamanghang babae sa isang puting balabal. Ang babae ay nasa isang puting lotus. Walang buhay na ng ahas na lumapit sa kanya. Mayroong 12 ng mga katawan na nakahiga sa lupa. Lahat sila ay durog. Ito ay isang kakilakilabot na eksena. Ang eksena ay nilikha ng magandang ginang sa isang puting balabal sa walang bisa. Siyempre, hindi siya mas mahusay. Siya ay natakpan ng mga sugat na may dugo na tumatakbo sa labas ng kanyang bibig. Tulad ng inaasahan ng Grand Priestess ng sekta ng Timaeus. Malakas ka. Sa oras na ito, ang powerhouse sa Tingga, na nasa ikalimang pagdurusa ng Yuriswandale Rango ay sumingit at sinabing, kahit na sa palagay mo maaari kang makatakas. Kasunod ng kanyang mga salita, ang mga powerhouse sa paligid ni Thea ay pinaglaruan din siya. Ang sekta ng Timaeus ay bumagsak. Dapat kang sumuko. Narinig ko na kapag ipinanganak ka sa lupain ng Forlat, ang langit, na kilala bilang Genesis langit na landas, kung kumakain ako ng iyong laman, maaari kong dagdagan ang aking ranggo ng paglilinang. Gusto ko talagang subukan iyon. Ang laman ng Grand Priestess ng sekta ay dapat maging masarap. Bakit hindi natin pinutol ang 2 piraso at subukan ito? Hahaha. Grand Priestess, itigil ang paglaban, kung hindi man, hindi kami magiging madali sa iyo. Huwag nating sayangin ang anumang oras at dalhin siya ng magkasama. Nais kong makita kung siya ay kaimahimala sa mga alingawngaw. Matapos sabihin ng pangkat ng mga powerhouse na iyon, lumakad sila sa sagradong lotus. Nakatayo sa walang bisa, si Thea ay mukhang smug. Kung hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagsubok ng Forlat bago pumasok sa lupain ng Forlat, naintindihan niya ito ngayon. Ang pagsubok sa Forlat ay isang kumpletong pamamaraan. Isang pamamaraan na nag-target sa sekta ng Timaeus. Hanggang ngayon, bukod sa 49 at ilang iba pang mga nabubuhay na nilalang, hindi niya naramdaman ang anumang sekta na timba na nabubuhay. Nangangahulugan ito na lahat sila ay pinatay. Sa hindi inaasahan, si Thea ay nasig din. Kung siya ay nahuli, tiisin niya ang mga bagay na lampas sa regular na pagpapahirap. Sa kaisipang iyon, isa pang sagradong lotus ang lumitaw sa kanyang kamay. Dahil lahat kayo ay nais na lumaban, halika noon. Pagkatapos, ang kanyang Genesis Divine Light ay aktibo. Pagtatapos sa sagradong lotus, mabilis siyang umiikot sa walang bisa. Sa sandaling iyon, isang kahanga-hangang dalisay at puting ilaw ang pumuno sa kalangitan. Hindi mabilang na puting sagradong lotus ang bumaba. Sa ilalim ng malakas na mga ingay, ang mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswandale ay nasugatan lahat. Ang mga powerhouse sa mas mababang ranggo ng paglilinang ay nawasak ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga kaluluwa ay nasa lahat ng dako. Gaano siya katapang na ginagamit niya ang kanyang tunay na paglipat. Patayin siya ng magkasama. 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswandale na umakyat at sinalakay ng sabay-sabay. Gayunpaman, tulad ng paghahanda ni Thea upang labanan, 2 figure ang lumitaw sa tabi niya. 2 mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswandale ay pinasabog ng ang 2 numero ay gumawa ng isang paglipat. Ang 12 ng mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswandale na umakyat sa walang bisa ay sumalakay kay Thea mula sa lahat ng mga direksyon. Maraming mga nakakatakot na kapangyarihan ng Genesis ang patungo sa Thea. Hindi niya ito maiiwasan. Sa pag-iisip na malapit na siyang salubungin, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng Genesis sa kanyang katawan ay sumulong. Gusto niyang sumabog at gawin ang mga powerhouse na mamatay sa kanya. Sa instant na iyon, isang figure sa ilalim ng kanyang yakap sa kanya at lumipad sa langit. Boom! Kasunod ng malakas na dagandong, ang mga kapangyarihan ng Genesis ay tumama sa lugar kung saan ang mga sandali ay nakaraan at nagdulot ng pagsabog na pumutok sa puwang. Nang bumalik si Thea sa kanyang katinoan, nakita niya na ang taong yakap sa kanya ay si James. Sa sandaling iyon, si James ay may kalmadong ekspresyon. Mukha siyang malakas. Nandito siya. Dumating siya sa dulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6017. Ang Tarko ay nakatitig kay James na may luha sa kanyang mga mata. Palagi siyang naniniwala kay James. Sinabi lang niya ang gayong walang awa na mga salita dahil sa galit. Pagkatapos umalis,
napagtanto niya na maraming mga bagay na hindi makatuwiran. Sa makatuwid, nang dumaan si James sa mga pagdurusa, lumitaw siya at tinulungan siyang masira ang ranggo ng Urswanzale. Gayunpaman, hindi niya mahaharap si James dahil nalitaw siya sa maraming bagay. Ngayon, tulad ng siya ay nasa gilid ng kamatayan, lumitaw siya. Pinatunayan nito na hindi siya puso. Gamit ang Thea sa kanyang mga bisig, tiningnan ni James ang mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale. Inihayag niya ang paghatol na scythe, at isang nakasisindak na madilim na ilaw ng Taybak ang lumusot. Saan man lumipas ang ilaw ng Taybak, ang mga powerhouse sa ilalim ng ikatlong pagdurusa ng Urswanzale ranggo ay mamamatay. Ang mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale na nakapaligid sa kanila ay lahat ay nagulat. Sa instant na ito, lumitaw si James bago ang isang powerhouse sa ika-4 na pagdurusa ng Urswanzale ranggo kay Thea. Itinaas ang kanyang kamay, itinapon niya ang isang suntok. Isang mainit na siga na tinusok sa katawan ng powerhouse, na nagdulot sa kanya na sumabog sa isang iglap. Kaagad, maraming mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale ang natalo. Nabigla ni James ang mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale na nakapaligid sa kanila. Ang powerhouse sa Tingga, na nasa ikalimang pagdurusa ng Urswanzale ranggo ay sumigaw, "Retreat! Tumatakbo ka ba?" Sumingit si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga ulap ng pagdurusa sa quasar ay napuno ang kalangitan. Pagkatapos, hindi mabilang na quasar kidlat ang tumama. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale na malapit ng umatras ay nakuryente sa pamamagitan ng mga kidlat ng kidlat. Kasabay nito, ang katawan ni James ay sumabog. Pagkatapos, inilagay niya si Thea, na na-spaced out, sa lupa. Manatili ka rito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. Matapos sabihin iyon, pumasok si James sa kidlat ng quasar. Kung saan lumipas ang ilaw ng Taybak, maraming mga powerhouse ang papatayin o masugatan. Ang mainit na apoy ay nakapaligid sa quasar kidlat. Sa isang maikling panahon, ang ilang mga powerhouse sa ranggo ng Urswanzale na napuno sa kidlat ng quasar ay napatay. Hindi mabilang na mga bangkay ang nahulog sa lupa. Nang makita iyon, natakot sina Truett at Zitlali. Ang quasar na pagdurusa ng mga ulap sa kalangitan ay nagkalat. Bumaba si James sa lupa. Ang mga nakapalibot na lugar ay puno ng mga bangkay at dugo. Ang mga kaluluwa ng mga powerhouse ay bumangga laban sa isa't isa tulad ng mga langaw na walang ulo. Hinawakan sila ni James. Sino mang humipo sa aking asawa ay mawawala ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, dinurog ni James ang mga kaluluwa sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo, pula ang kanyang mga mata. Tumingin sina Truett at Zitlali kay James na parang hayop siya. Sa kabilang banda, pinigilan ni Thea ang kanyang ulo na sabik. Nakatayo, lumakad si James patungo kay Thea. Kumuha siya ng isang elixir ng pinakamataas na grado at pinalamanan ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, niyakap niya siya nang walang sinasabi. Natigilan si Thea sa kanyang biglaang pagkilos. Pakiramdam niya ay parang nakuryente siya. Tumutusok ang puso niya. Nakatayo sa gilid, nagpalitan sina Truett at Zitlali sa panonood ng eksena. Mabilis, tumalikod sila at nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Hindi kita may iwan muli. Makalipas ang ilang sandali, mahinang sinabi ni James, hindi na kita hahayaan na umalis ulit. Nang marinig iyon, bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Thea. Ayaw niyang umalis, ngunit napahiya siya dahil sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Bilang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus, maraming mga powerhouse ang sumamba sa kanya at hayaan siyang gawin ang nais niya. Ito ang unang pagkakataon na ang isang tao ay bastos sa kanya. Gayunpaman, ngayon, naramdaman niya na natunaw ang kanyang puso. Pinagsama ito kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 618. Habang kalaunan, pinakawalan ni James ang Thea. Hinawakan niya ang magandang mukha, pinunasan niya ang luha niya at ngumiti ng marahan. Naisip niya ito. Hindi mahalaga kung siya ang muling pagkakatawang tao ng magaan na landas ng langit o madilim na langit na landas. Pareho silang si Thea at ang kanyang asawa dahil sila ay isa. Hindi mahalaga kung maalala niya ang nakaraan. Nais lamang ni James na pahalagahan ang sandali. Maraming beses silang pinaghiwalay at sa loob ng mahabang panahon.
Ang pagkuha ng oras sa kanya ay isang luho. Sa isang labi, tinitigan ni Thea si James. Tila marami siyang sasabihin, ngunit hindi niya mahahanap ang mga salita. Bigla-bigla, hinugot ni James ang isang kalidam na espiritual na prutas. Kainin mo ito. Isang kalidam na espiritual na prutas. Nagulat si Thea. Umiling-iling siya at humakbang pabalik. Ito ay isang banal na bagay. Hindi ko ito makukuha. Walang magawa si James. Dalhin ito bilang kabayaran, tama. Hindi. Umiling-iling si Thea. Dapat mong kainin ito. Haharapin natin ang mas maraming panganib sa paglaon. Ikaw ang pangunahing puwersa. Panipi. Thea. Ngumiti si Truett at sinabing, lahat tayo ay mayroon. Kinuha ni James ang buong puno ng espiritual na kalidam. Si Zitlali ay sumigaw, Thea, kainin mo lang. Kung hindi, malulungkot si James. Naririnig ang dalawa na nagsasalita, sinulyapan ni Thea si James, na pinapalakpakan ang kanyang mga ngipin. Noon lamang tinanggap niya ang prutas. Sa halip na kainin ito, inilagay niya ito sa puwang ng kayamanan. Walang magawa si James. Kumuha siya ng isa pang kalidam na espiritual na prutas at pinalamanan ito sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Thea ay nagpalabas ng puting ilaw. Ang kanyang aura ay lumakas din. Hindi mapigilan ang sarili, inunat niya ang magkabilang braso at humakbang sa isang puting sagradong lotus bago lumipad sa kalangitan. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay napuspos sa isang gintong kalasag. Dahan-dahan, umupo siya sa sagradong lotus na tumawid ang kanyang mga binti. Ang sagradong lotus ay umiikot at namumulaklak ng dahan-dahan. Sa huli, libo-libong mga puting sagradong lotus ang namumulaklak sa likuran ni Thea. Nag-swayed sila ng walang hangin. Ang bawat lotus ay naglalaman ng kahanga-hangang kapangyarihan ng Genesis at enerhiya na espiritual. Ngayon, nagbago si Thea mula sa pagtapak sa sagradong lotus hanggang sa pag-upo sa sagradong lotus. Mula sa isang sagradong lotus, libo-libong mga sagradong lotus. Sa sandaling ito, ang purong puting ilaw na pinalabas mula sa tuktok ng kanyang ulo. Sakop nito ang pulang kalangitan, na hinihimok sa iba ang paghihimok na samamba sa kanya. Sa pagtingin sa kanya, sina Truett at Zitlali ay natigilan. Lumuhad sila sa lupa. Sa walang bisa, ang puting ilaw sa itaas ng ulo ni Thea ay napuno ang kalangitan, pinalitan ang pulang kalangitan ng unang layer ng lupain ng Forlat. Sa ilalim ng purong puting ilaw, ang lahat ng mga halaman ng lupain ng Forlat ay bumagsak. Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa unang layer ng Forlat land ay lumuhad sa lupa upang samamba. Pagkatapos, inilipat ni Thea ang kanyang mga kamay, at isang sinag ng kahanga-hangang purong puting ilaw na dumaan. Ang lahat ng isang biglaang, ang buong lupain ng Forlat ay nag-agos. Sa instant na iyon, ang mga halaman na may mga tangkay na baluktot ay naging hindi mabilang na mga nilalang na buhay na nagpapasaya. Malugod nilang tinanggap ang ulan at nadama na buhay. Ito ay ang Genesis langit na landas ng landas. Ito ang tunay na light Genesis langit na landas na kapangyarihan. Sapat na upang makontrol ang mga fate ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa sandaling ito, tinitigan ni James si Thea sa walang bisa, natigilan. Hindi niya inaasahan si Thea, na nakarating lamang sa ikalawang pagdurusa ng Yuriswandeong Rango, na magkaroon ng kapangyarihan sa langit na landas. Ang mga nakapalibot na lugar ay nagbago sa berde mula sa nagninangas na pula sa ilalim ng pagbabagong anyo ng Genesis langit na landas ng Genesis. Ang mga nabubuhay na nilalang sa malayo ay puno ng sigla. Ang katawan ni Thea ay sumabog at lumapag sa lupa. Sa isang ngiti, tumingin siya kay James. Salamat sa pagpapalam sa akin na maunawaan ang paunang kapangyarihan ng Genesis langit na landas. Nagulat, tinitigan ni James si Thea. Maaari mo bang gamitin ang Genesis langit na landas ng landas upang mabago ang lahat ngayon? Hindi. Umiling-iling si Thea. Ang aking Genesis langit na kapangyarihan ay nasa paunang yugto lamang nito. Ito ay gagana lamang sa mga nabubuhay na nilalang sa ilalim ng ikalimang pagdurusa ng Yuriswandeong Rango. Nang marinig iyon, hindi maiwasang huminga si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6019. Thea ay nasa ikalawang pagdurusa lamang ng Yuriswandeong Rango, subalit pinagkadalubhasaan niya ang paunang kapangyarihan ng langit na langit ng Genesis.
Kapag nakarating siya sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus One-Dale rank, magiging napakalakas siya. Ngunit, may kakaiba. Biglang sumimangot si Thea. Kapag gumagamit ako ng Genesis langit na kapangyarihan ng landas, isang anino ang nagbanta sa akin. Banta ka. Pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Paano? Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at tinitigan si James. Sinabi niya na ubusin niya ako isang araw. Nang marinig iyon, mukhang nasasabik si James. Ito ay isang babae. Tumanggol si Thea. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni James ang kanyang kaguluhan. Tumalikod siya at tumawa. Ito ay Thea. Ito ay dapat na Thea, ang muling pagkakatawang tao ng madilim na langit na landas. Siya at Thea, ang muling pagkakatawang tao ng ilaw na makalangit na landas na naging isa. Bagaman naghiwalay sila para sa hindi mabilang na mga light years, maaari silang makaramdam ng bawat isa. Ito ay lamang na ang light langit na landas ay masyadong mahina. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng Thea ng madilim na langit na landas. Kahit na, nakita ni James ang pag-asa nang marinig niya ang tungkol sa balita ng Thea ng madilim na langit na landas. Kasunod ng pagtaas ng ranggo ng paglilinang at kakayahan, ang Thea, ang muling pagkakatawang tao ng madilim na langit na landas ay lilito. Sa pagtingin sa mga kakaibang aksyon ni James, natigilan si Thea. Si Truett at Zitlali, na tumayo mula sa lupa, ay natigilan din. Makalipas ang ilang sandali, lumingon si James, tila sa isang mabuting kalagayan. Hindi na namin kailangang galugarin ang unang layer. Pumunta tayo sa pangalawang layer. Ngunit, bago iyon, may ilang mga bagay na kailangan mong maghanda. Habang nagsasalita, kinuha niya ang mapa ng Forlat at hinanap ang portal ng teleportation upang makapasok sa pangalawang layer mula sa unang layer. Sinulyapan ni Truett si Thea at sinabing, James, hindi namin tinanggal si Nando at ang iba pa. Hindi ba tayo? Wala sila sa unang layer ng lupain ng Forlat, ginambala ni James si Truett. Alam niya kung nasaan si Nando dahil may sumpa siya ng mahika. Ang Truett, Thea, at Zitlali ay nagpalitan ng mga sulyap at nanatiling tahimik. May isang threshold ng paglilinang upang pumunta sa pangalawang layer ng lupain ng Forlat. Matagal nang tiningnan ni James ang mapa ng Forlat. Pagkatapos, sinabi niya sa isang mababang tinig, lahat tayo ay nasa ranggo ng Eurus One-Dale. Zitlali, inaasahan kong kakainin mo ang kalidom na espiritual na prutas. Pagkatapos ng lahat, ang mga panganib ng pangalawang layer ay naiiba sa unang layer. Nang makita na nag-aatubili si Zitlali, nagbuntong hininga si Truett at sinabi, kainin ito. Ito ay isang kapalaran. Upang madagdagan ang iyong ranggo ng paglilinang, kailangan mong protektahan muna ang iyong sarili. Tumango si Zitlali at natupok ang kalidom na espiritual na prutas. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagpalabas ng hindi mabilang na mga sinag ng puting ilaw. Agad, naabot niya ang ikatlong pagdurusa ng Eurus One-Dale rango. Inilalagay ang mapa ng Forlat, itinaas ni James ang kanyang ulo. Pumunta tayo sa pangalawang layer. Pagkatapos, nawala sila. Sa susunod na segundo, 12 ng mga powerhouse ang lumitaw. Huminto sila kung nasaan si James at ang iba pa. Ang isa sa kanila, isang nakatatanda na may puting buhok, ay nag-squint ng kanyang mga mata. Kapag ipinasok nila ang pangalawang layer, ay lock ang portal ng teleportation. Nakatayo sa gilid, isang buhay na nilalang isang nasa edad na babae na papahusay. Ngunit ang Grand Priestess ay nasa loob. Inisil din natin siya. Ang Grand Priestess ay ang makalangit na landas. Ang nakatatanda na may puting buhok ay sumingit at sinabing, walang selyo ang gagana sa kanya. Bukod, si Rebella at ang iba pa ay nasa pangalawang layer. Matapos patayin ang lalaki mula sa madilim na mundo, maaari nilang ibalik ang Grand Pari. Paano kung ang tao mula sa madilim na mundo ay sumisira sa kanilang pagkubkob at pumapasok sa ikatlong layer? Tanong ng gitnang may edad na. Ang nakatatanda na may puting buhok ay ngumiti ng walang pasubali. Ang pinuno ng sekta ay nakaayos ang lahat. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol doon. Habang nagsasalita, lumingon siya at naskan ang 12 ng mga powerhouse. Dapat mong tandaan na ang layunin ng selyo ay hindi maisil ang tao mula sa madilim na mundo ngunit upang bumili ng mas maraming oras.
Para sa kapayapaan ng 3,000 mahusay na mga mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo, kailangan nating gumawa ng maingat na mga hakbang. Hindi tayo makakagawa ng anumang mga pagkakamali. Ang mga powerhouse ay yumoko, na nag-sign na naintindihan nila. Pagkatapos, lumakad sila sa walang bisa at tumakbo sa harap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,020. Ang pagbuo ng teleportation na konektado ang una at pangalawang layer ng lupain ng Forlat ay isang umiikot na pagbuo ng tayback na binubuo ng libu-libong mga swords ng yelo. Nag-exuded ito ng isang kakilakilabot na chill. Si James at ang iba pa ay nag-activate ng Genesis Divine Light. Pagkatapos, sila ay nilamon ng pagbuo ng Ice Sword. Sa sandaling iyon, mabilis na bumaba ang apat sa kanila. Linder ang pag-atake ng hindi mabilang na mga swords ng yelo, na aktibo nila ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Ginamit ni James si Hemerel. Gamit ang Thea sa kanyang mga bisig, natunaw niya ang hindi mabilang na mga swords ng yelo. Samantala, protektado ni Truat ang Zitlali. Inihayag niya ang malaking tayback sa paligid at sinira ang mga swords ng yelo. Dumaan sila sa mga hadlang sa loob ng maraming taon bago tuluyang maglanding. Nang buksan nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang mundo na puno ng nyebe. Puti ang buong lugar. Ito ay walang hanggan. May hayop, bulalas ni Zitlali. Lahat ay lumingon upang tumingin at nakakita ng isang puting hayop na patungo sa kanila. Ang katawan ni James ay sumabog, at itinaas niya ang kanyang kamay. Ang nasusunog na apoy kasama ng hindi mabilang na mga tayback ay lumipad patungo sa hayop. Kasunod ng tunog ng isang malakas na boom, ang hayop ay malubhang nasugatan. Pagkatapos, sina Truett at Zitlali ay kumalas sa kanilang mga tayback at pinatay ang malubhang nasugatan na hayop ng nyebe. Habang nahulog sa lupa ang hayop ng nyebe, isang core ang lumipad. Hinawakan ito ni Truett. James, ito ay isang hayop sa ikalimang pagdurusa ng Uriswandale Rango. Tumalikod si Truett at sumigaw, may mataas na grade core. Panatilihin ito. Huminga ng malalim si James. Ang pangalawang layer ng lupain ng Forlat ay walang kabuluhan. Kailangan nating mag-ingat. Matapos niyang sabihin iyon, isang masamang tawa ang tunog mula sa sulok ng isang iceberg. 49, matagal na akong naghihintay sa iyo. Nang marinig iyon, si James at ang iba pa ay naging mapagbantay at tumingin sa direksyon ng tinig. Pagkatapos, sa sulok ng iceberg, lumitaw ang maraming mga puting figure. Lahat sila ay babaeng nabubuhay na nilalang. Napakaganda nila. Pinakamahalaga, tila sila ay mga powerhouse sa ikalimang pagdurusa ng Uriswandale Rango o mas mataas. Si James at ang natitira ay hindi makaramdam ng rango ng paglilinang ng magandang babae sa tingga, ngunit ang kanyang aura ay nagpatatakot sa kanya ng mga tao. Nang makita ang pangkat ng mga babaeng nabubuhay na nilalang, hinailan ni na James at Truett sina Thea at Zitlali sa likuran nila. Rebella, bakit ka nandito? Nagulat si Thea. Naririnig iyon, ang babae sa tingga ay kumalas sa kanyang kamay. Isang kahanga-hangang kapangyarihan ng Genesis ang humawak kay Thea at Truett bago hilahin ang mga ito sa likuran ng babae. Biglang nangyari ang lahat. Bago magreaksyon si James, nangyari na ang lahat. Rebella, nagmamadali, sumigaw si Thea, ano ang ginagawa mo? Nais ni Truett na bumalik sa panig ni James, ngunit napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ng Genesis ay nasil. Hindi rin siya maaaring mag-teleport. Inipon niya ang kakanyahan na ibinigay sa kanya ni Genesis Elixir James. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa ganap na naibalik, naabot niya ang ika-4 na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Gayunpaman, ang mahiwagang babaeng ito ay nagbuklod ng kanyang kapangyarihan ng Genesis sa pagtaas ng kanyang kamay. Gaano siya katindi?